Mabilis na nawawala ang tagumpay na nasimula ng nagdaang Duterte administration laban sa CPP, NPA, NDF. Ito ang inihayag ni Jeffrey K. Eric Celis, dating kadre ng rebeldeng grupo na sinang-ayunan naman ng Duterte Youth Party List. Kasunod ito na nangyaring engkwentro sa Occidental Mindoro na ikinamatay ni Jerlyn Doydora. Si Almar Forzuelo magbabalita. Disyembre taong 2018, nabuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC sa pamamagitan ng Executive Order No. 70 na inilabas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layo nitong tugunan ang mga issue at patuldukan ang matagal ng problema sa insurhensya sa bansa. Matapos nito, sunod-sunod na ang naging tagumpay ng pamahalaan laban sa mga rebeldeng grupo dito sa Pilipinas. Libo-libong mga dating rebelde ang sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan. Libo-libong mga armas din ang napasa kamay ng mga otoridad matapos na isuko ito ng mga dating rebelde. Sa panahon ng Duterte admin, nakaramdam ang ating mga kababayan ng kasiguraduhan at kaligtasan laban sa mga mapansamantalang CPP, NPA, NDF. Noong panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon ng NTF-ELCAC at tayo sa National Youth Commission noon ay naging parte ng NTF-ELCAC. Mula 89 guerrilla fronts, pag-upo ni Pangulong Duterte, pag-alis niya, pipito na lang. Sobrang hina na ng NPA nung pag-alis ni Pangulong Duterte. Tama po, dahil during the time na malakas po ang NTF-ELCAC or National Task Force to End Local Communist Armed Conflict during the previous Duterte government, nahihirapan po sa recruitment sa schools and universities ang CPP, NPA front organizations dahil nga may programa ng tinatawag nating mga security briefing and orientation na ginagawa sa schools and universities. Pero ang tagumpay na ito ng pamahalaan ay hindi nagtagal dahil hindi ito ang naging prioridad ng Marcos Jr. administration. Sa panayam ng SMNI News sa dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis, mabilis na nawawala ang magandang nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mabilis na nawawala at nakakabahala at delikado pong epekto niyan sapagkat the more students and youth are being recruited into the CPP, NPA, NDF, the faster and the more favorable for them to recover. Sapagkat dyan po nanggagaling ang mga kadre o leaders, organizers, propagandists, writers, and mga officers ng CPP, NPA, NDF. Nababahala din si Ka Eric dahil sa pagsasawalang bahala ng kasalukuyang Marcos Jr. administration ay mas lalo pang lumakas ang rebeldeng grupo. Isang nakakabahala dahil lumakas muli ang loob ng CPP, NPA, NDF sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno para magsagawa ng massive recruitment and infiltration among the youth and students. And that is very alarming on the part of the country. Para naman kay Duterte Youth Chairman Ronald Cardema, sa ilalim ng Marcos Jr. administration, humina ang laban ng pamahalaan kontra sa komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Kaya lang, ngayong administrasyon na ito, naisip pa na magkaroon ng peace talk sa NPA at syempre humina na yung laban sa mga NPA. Kaya nakapag-recruit uli ang mga NPA, naka-replenish ng ranks nila. Kaya ito, nahuhuli natin mga kabataan sa bundok bilang teroristang NPA. Buti, nandyan pa ang ating mga pulis at sundalo at tumutulong sa atin. At nandito ang SMNI, pinapakita ang katotohanan patungkol sa mga bagay na ito, truth that matters patungkol sa NPA. Kaugnay nito, kwestiyon ni Chairman Cardema ang COMELEC kung bakit nakakapasok pa rin tuwing eleksyon ang Makabayan Bloc sa Kongreso, gayong kilala ang mga ito na sangkot sa terorismo at illegal recruitment sa bansa. Bakit ang COMELEC hindi na-aksyonan itong mga party list na ito? Ang Kabataan Party List, ang Gabriela Party List ay may kaso sa COMELEC, kinasuhan sila ng gobyerno ng Pilipinas dahil sa pagkakaroon ng mga teroristang miyembro. Hanggang ngayon, di naman ina-aksyonan ng COMELEC, pinaupo pa nga ang Gabriela Party List kahit talo. Sa huli, panawagan nila sa gobyerno na dapat suspindihin ang Makabayan Bloc, mga partido na nangunguna sa illegal recruitment para gawing NPA ang mga inosenteng kabataan. So tama po na dapat ay i-suspend po ang recognition and accreditation nitong mga party list na ito para hindi na sila makakuha pa ng kunwari boto o kaya makapag-participate at infiltrate nilang electoral process. Pwede pong gawin ng COMELEC yan on the ground of these organizations are connected as by way of revelations, testimonies, and actual direct circumstances na nangyayari sa terrorist organizations ng CPP, NPA, NDF. Within the powers of the COMELEC, they can do that. So wala na sanang oportunidad pa na makapasok sila sa electoral infiltration. Pero ang inyong Duterte Youth Party List,
kahit ibinoto ng milyong-milyong Pilipino, kinasuhan lang ng mga makakaliwang party list na ito, inaksyonan agad ng COMELEC, tinanggal agad kahit nanalo ng 3 seats sa Kongreso. Pero ang kanilang grupo, Gabriela Party List at Kabataan Party List, kinasuhan mismo ng gobyerno, nakapending lang ng kalahating dekada yung kaso. Hanggang ngayon, gumagawa ng terorismo, hindi naman natatanggal sa ating Kongreso. Pinopondohan pa ng Pilipino tuloy. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.